Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's do age problem. Bali, karugtong pa rin ito sa previous na video natin. Dito na tayo sa itong pangatlo, then abangan naman itong pang-apat natin. Basahin muna natin yung problem. Pedro is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is what? By the way, itong age problem na ito ay dati na nating na-upload pero meron ding nag-suggest na kung pwede gawan din ulit natin ng tutorial video. So ngayon, sa isang video lang natin siya gawan para ibibigay ko sa inyo yung iba pang ways to solve this. But before we will start, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin. Pero kung hindi kayo first time, pwede nyo i-skip ang part na ito. At para naman sa nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers, mas magandang punta na lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Para sa detalye kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Otherwise, kung patiently maka-wait kayo, pwede kayo mag-message dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn or dito sa Leonalyn Vlog. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, basahin natin ulit yung problem. By the way, pagdating sa mga ganito, yung mga word problems, ang karamihan, ang problema nila ay kung paano siya gawan ng equation. Now, let's do solution number 1. Gawin natin yung table method. Kasi ang nandito, meron tayong si Pedro at yung anak niya. So, gawin natin yung table method. Si Pedro, yung anak niya. Ang edad niya now, tingnan natin sa given. Pedro is 24 years older than his son. So, yung son, let n be the edad of his son now. When we say 24 years older than his son, yung edad ni son now na n plus 24. Now, in 2 years, ibig sabihin yan, plus 2. In 2 years, his age will be twice the age of his son. Ang edad ni son now ay n. Diba yung n, let n be the edad of his son. In 2 years, that means n plus 2. When we say his age will be twice the age of his son, therefore, twice of n plus 2. Para lahat makagets, ulitin natin. Pero kung gets nyo na, pwede nyo nang i-skip dito banda. Pedro is 24 years older than his son. Let n be the edad of Pedro. When we say 24 years older, n plus 24, yan yung edad nila now. In 2 years plus 2, his age will be twice the age of his son. Doon tayo mag-focus muna sa son. In 2 years plus 2 sa edad ni son. His age, itong his na ito, yung subject natin ay si Pedro. So, Pedro will be twice the age of his son. Twice means times 2 dito sa n plus 2. Kaya, ito ay 2 times n plus 2. Ngayon, paano siya gawan ng equation? Mag-equate lang tayo dun mismo sa edad ni Pedro. N plus 24. Ito mismo, plus 2, bali in 2 years, yan ay equal sa twice dito sa n plus 2. Ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung mismong edad ni son. Ano nga ba yung n natin? N, let n be the edad of his son. So, bali, itong edad ni Pedro now, which is ito yun siya. Inaadan lang natin ang 2 para maging equal siya sa edad ni Pedro in 2 years, which is in 2 years,
ang edad ni Pedro ay twice the age of his son. So ngayon pwede na natin siyang isolve. Ipagsama muna natin yung mga like terms. 24 plus 2 and this is 26. So this will be n plus 26. Next, 2 times n and this is 2n. 2 times 2 and this is plus 4. Next, i-keep natin si 26 dito. Tapos itong plus 4, yan yung i-transfer natin. Kapag matransfer, pang minus na siya sa 26. In other words, nag-minus tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan. At ang natitira na lang ay itong 2n. Next, ito namang si n dito. Since positive siya dyan or pang-add siya sa 26, kapag matransfer naman siya sa kabila, pang-minus naman siya sa 2n. In other words, nag-minus din tayo ng 2n to both sides para makancel si n dyan. Nandito na siya sa kabila. Na pwede na tayong mag-solve. 26 minus 4 and this is 22. 2n minus isang n and this is n na lang. Or 1n or pwede namang walang 1 kasi lahat ng mga variables na wala nakasulat na coefficient, ang ibig sabihin dito, meron yang 1 na coefficient. So therefore, ang value ni n ay 22. So ito si son ay 22. Ang tanong lang naman, what is the present age of his son? So therefore, ang sagot dito ay letter D, 22 years. Next, i-double check natin kung tama ba na ang sagot ay 22. So, yung edad nila now, ito si Pedro. Ang edad ni Pedro ay, doon muna tayo kay San pala. Ang edad ni San ay 22. Now, edad ni Pedro ay 22 plus 24. So, edad ni Pedro now ay 46. Now, doon tayo sa in 2 years plus 2. 46 plus 2, ang edad ni Pedro, sulat natin yung 46 plus 2. So, ang edad ni Pedro in 2 years will be 48. Si San naman, ang edad niya in 2 years, so 22 plus 2, and this is 24. In 2 years, his age will be twice the age of his son. In 2 years, tingnan mo si 24, kung i-multiply mo ng 2, that is exactly 48. So therefore, ang sagot nating 22 years ay tama. Now, let's do solution number 2. Doon naman tayo titingin mismo sa mga choices. Yang mga nasa choices, yan yung edad ni San now. Kasi yan yung mismong hinahanap natin. So, present age sa San niya, yan yung mga nasa choices. So, this is solution number 2. So, kunwari yung letter A ay 14. Kung kunwari 14 yung edad ni San now, si Pedro naman ay plus 24 sa edad ni San now. So, 14 plus 24 and this is exactly 38. Yung 38 plus 2, this is 40. Ngayon kung si San ay 14, so 14 plus 2 and this is 16. Itong si 16, kung i-multiply natin ng 2, kasi nga ang sabi dito in 2 years, his age will be twice the age of his son. Kung i-multiply natin ng 2, itong si 16, 32 lang yan siya. Hindi yan siya 40. So therefore, mali si letter A. Now, doon naman tayo sa choice B, which is 18. So gamitin natin yung edad ni San now. Wait, yan ay eliminate na natin. Yung San now ay 18. So 18 plus 24 and this is 42. 18 plus 2, si San in 2 years will be 20. So ito namang si Pedro in 2 years, so 42 plus 2, this is 44. Kung i-multiply mo naman si 20,
ng 2, 40 lang yan siya, hindi yan siya 44. So therefore, eliminate natin si 18. Now, doon naman tayo sa 20. Itong si 20 yan yung edad ni San, kunwari. Tapos, 20 plus 22 years, 22 na si San. Si Pedro naman, 20 plus 24, this is 44. Now, 44, ada natin ng 2 kasi in 2 years, so si Pedro magiging 46 na yung edad niya. Si 22, kung i-multiply mo ng 2, this is 44 lang at hindi siya 46. So, eliminate natin ang edad na 20. Next, doon tayo sa choice D, which is alam na natin na yan yung tamang sagot. So, ang edad ni San ay 22. Si Pedro ay 24 years older than his son na 22. So, 22 plus 24 and this is 46. After 2 years, so 46 plus 2 and this is 48. Ito namang si San, yung edad niya ay 22. So, 22 plus 2 and this is 24. Si 24, kung i-multiply natin ng 2, this is 48. Pareho na sila, equal na sila. Andito naman siya mismo sa given. In 2 years daw, his age will be twice the age of his son. So, twice daw sa age sa anak niya in 2 years, yan yung edad niya in 2 years. So, equal yan sila. Ibig sabihin, yung sagot nating 22 years ay tama. Now, ito naman ang abangan nyo sa next na video. At present, the ratio between the ages of Romina and Daniela is 4:3. After 6 years, Romina's age will be 26 years. What is the age of Daniela at present? Is it 12, 15, 19, or 21? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.